Sinampahan na ng kasong murder si U.S. Marines Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. May nakita raw na sapat na basihan ng Olongapo City Prosecutor's Office para idiin siya sa pagpatay sa transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. Live mula sa Olongapo City, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, matapos nga ang 2 buwan, formal na rin sinampahan ng kasong murder itong si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na siyang suspect sa pagpatay sa Pinay transgender na si Jeffrey Jennifer Laude. Nakalublob sa inidoro, bugbog sarado at tadtad na mga pasak. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude na natagpo ang patay sa banyo ng isang motel sa Olongapo City noong gabi ng October 11. Makalipas ang mahigit 2 buwan, formal nang isinampa ng Olongapo City Public Prosecutor's Office ang kasong murder laban sa suspect na si U.S. Marines Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Sa mahigit 23 pahinang resolusyon na isinumite ng Piskalya sa Olongapo City Regional Trial Court kanina, maituturing umanong murder ang krimen dahil hindi na nakapanlaban ang biktima. Hindi na huminto si Pemberton sa pambubugbog kay Laude. Di umano'y sinadya at paulit-ulit daw na inilublob sa inidoro ang ulo ng biktima hanggang sa siya'y mamatay. Walang piyansa. Aggravated ng treachery, abuse of superior strength, and cruelty. Ngayon, bali yung mga yon sa treachery, papasok ng qualifying kasi kailangan kung hindi mo i-allege yung qualifying circumstances, ordinary lang siya, hindi siya magiging murder. Nakitaan din ng piskalya ng probable cause o sapat na basihan ang reklamo para ituro si Pemberton bilang siyang pumatay kay Laude. Isa rin sa mga basihan ng desisyon ng piskalya ang salaysay ng 2 sa mga sundalong kasama ni Pemberton sa mga investigador ng U.S. Naval Criminal Investigative Service o NCIS. Noong gabi ng krimen, sinabi raw ni Pemberton ang mga katagang, "I think I killed a he or she." Tugma rin ito sa salaysay ng isa pang kasamahan ni Pemberton. Ginamit din na basihan sa pagsampa ng kaso ang mga ebidensyang nakalap naman mula sa resulta ng forensic examination ng NCIS. Sa pagsusuri ng U.S. Army Criminal Investigation Laboratory, positibo sa fingerprint ni Pemberton ang condom wrapper na nakuha sa kwarto ng motel. Dahil may 3 kaming nakitang aggravating qualifying circumstances and we only need 1 qualifying circumstance to file a case for murder. Dahil itinuturing na special case, agad ding iniraffle ang kaso at napunta ito kay Judge Rolin Hines Habalde ng Olongapo RTC Branch 74. Ikinatuwa ng pamilya Laude ang desisyon ng piskalya. Papasalamat po ako at natutuwa na murder po ang sinampa sa korte. Umaasa po kami na sa korte po maging mas mahigpit pa pong pagtutulungan at kooperasyon ng aming pong mga abogado. Matapos maisampa ang kaso, inaasang maglalabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Pemberton. At kung ang kampo ng pamilya Laude ang tatanungin, dapat sa ordinaryong bilangguan daw makulong si Pemberton habang nililitis ang kaso. Ito po ay panimula pa lamang sa isang napakahabang proseso para makamit ang katarungan. Huwag po natin kalimutan na hindi ito ordinaryong kaso. Ito po ay kaso sa ilalim ng VFA. Sinisika pa ng GMA News na hinga na reaksyon ang kampo ni Pemberton. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na makikipagtulungan ng gobyerno ng Amerika para tiyaking makakamit ng pamilya Laude ang hustisya. Nangako naman ang komunidad ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT at iba pang grupo na patuloy na babantayan ang kaso. Sa ngayon, Jessica, ay bibigyan muna ng panahon itong Olongapo City RTC Branch 74 para pag-aralan itong naturang resolusyon na isinumite nga ng piskalya. At pagkatapos niyan ay either i-dismiss nila ang kaso o kaya naman ay mag-issue na sila ng arrest warrant laban dito kay Pemberton. Now, kapag nag-submit na sila ng arrest warrant laban kay Pemberton, ibig sabihin yan, Jessica, ay mapipilitan na ang kampo ng depensa na sa unang pagkakataon ay iharap na sa korte itong
itong kanilang kliyenteng si Pemberton na sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng US government kahit pa siya ay nasa loob ng Camp Aguinaldo. Jessica. Rida, bago ang developments today, ang huling balita dito ay yung nag-negative sa DNA sample ni Pemberton, yung nakuhang condom dun sa kwarto na kung saan di umano nangyari yung krimen. So mukhang walang bearing yon dito sa developments today kasi hindi nabanggit. Yes, Jessica. Actually, yun po yung sinasabi natin na nag-negative na DNA dun sa a few weeks ago. Iyan ay base naman doon sa resulta ng medico legal naman na isinagawa ng PNP Crime Laboratory. Now, nung first part pa lamang ng preliminary investigation, na-establish naman na meron din kasing joint parallel investigation na isinasagawa ang NCIS ng Amerika. At base naman dun kasi ay meron nga na nag-match dun sa fingerprint ni Pemberton. So sabi, lahat yan naman daw are taken into consideration at including yung iba pang mga binasihan na mga ebidensya ay lahat nagturo na si Pemberton nga itong nasa likod ng pagpatay kay Laude. Jessica. Kasi curiously, yung condom na nakita ay wala negative for DNA, pero yung wrapper, yun ang sinight ngayon, yung wrapper ng condom na nakita ay positive sa fingerprints ni Pemberton. Yes, Jessica. Yan yung sa NCIS report, ano. Pero lagi naman sa ating in-establish ng piskalya na isa lamang naman kasi yan doon sa mga resulta na lumabas doon sa kabuang preliminary investigation. Mas binibigyan nila ng weight yung mga iba pang mga salaysay ng mga kasama ni Pemberton, yung kaninang mga pahayag mismo ng dalawang US Marine na kanilang nakasama ni Pemberton nung mangyaring insidente, pati na rin yung mga sugat sa katawan na nagsasuggest nga na meron ngang aggravating qualifying circumstance na merong cruelty at merong abuse of strength na naganap nung gabi na mangyari ang insidente, Jessica. At dapat din siguro nating mabanggit, Rida, no, na yung results ng investigation, yung nagsagawa ng investigation ay yung kampo mismo ng US, yung NCIS na binabanggit kung saan na-investigate nga o na-examine itong ilang ebidensya. Kasi, given all of the biases nung una na parang may them against us dito sa kasong ito dahil America versus yung other side, no? Ngayon, lumalabas yung mga sinight ng fiscal, mga ebidensyang nanggaling mismo sa side ng mga Amerikano, di ba? Yung results ng investigation dun sa wrapper ng condom, and then yung testimony ng isa sa mga buddies o colleagues nitong si Pemberton mismo, di ba? Totoo yan, Jessica. In fact, sabi nga nitong piskalya, malaking tulong nga itong maagang kooperasyon na ipinakita ng US government doon lamang sa pagsasubmit nila ng maaga dyan sa NCIS report. Because kung babalikan natin itong kaso nitong si Lance Corporal Daniel Smith a few years back, nahuli yung pagsusumite ng NCIS report, which means hindi nakasama yung kung ano man yung naging resulta ng NCIS report na yan doon sa preliminary, sa pre-trial period. In this case, preliminary investigation pa lamang, meron ng pinagbasihang resulta ng NCIS report at malaki, Jessica, ang naiambag niyan dito sa determination of probable cause laban kay Pemberton. Jessica. Maraming salamat sa'yo, Rida Reyes.